So matapos nga pong mag-trending ng post kahapon ng angas ng Pinas General Casimero sa kanilang official Facebook page na Cuadrong Alas It's My Boy na magtutuos umano sila ng Japanese monster na Oya Inoue sa December sa Saudi Arabia, ay tila sumagot na nga po ito ng indirekta sa pahayag ni Cuadrong Alas. At sa kasamaang palad nga po ay binasag agad nito ang nilabas na poster nila ni Casimero. Ito po ay dahil sinabi na mismo ni Inoue at ng kampo nito na hindi na sila lalaban sa buong taon na ito. Nagbago na daw ang kanilang plano na magsagawa muna ng laban ngayong taon bago tuluyang sumabak sa isang blockbuster showdown kontra kay Jesse Bam Rodriguez sa unang bahagi ng taong 2027. Ibig sabihin po niyan ay mawawala na ang pag-asa natin at maging ni Casimero na makitang maglaban ang dalawa ngayong taon. Lalo pat ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon na tuluyang mangyari ang sagupaan ng dalawa. Nang dahil sa nauna ng sinabi ng kampo ni Inoue na magsasagawa daw muna sila ng isang activity fight bago ang Rodriguez fight. Kaya pwede niya na sanang piliin si Casimero bilang kalaban niya kasi WBO number 4 contender na ito sa Super Bantamweight Division. Kaya pwede niya na itong labanan bilang voluntary mandatory defense. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay kanina lamang ay biglang nagbago ang isip ng kampo ni Inoue at napagpasyahan na wag na lang munang lumaban ngayong buong taon dahil magpapahinga na lang daw muna sila. Ayon sa ulat ng The Ring Magazine, ay sinabi daw ng kampo ni Inoue na dahil umano lumaban na ng 4 na beses si Inoue sa loob lamang ng isang taon, kaya mas minabuti na lang nila na wag nang lumaban ulit at gamitin na lang umano ang natitirang panahon upang magpahinga at mag-recover. Bukod dyan ay nagbigay din sila ng deadline sa kampo ni Bam Rodriguez na hanggang sa buwan lang ng Marso sa susunod na taon ay dapat magtuos na sila dahil aakyat na daw si Inoue ng featherweight division. Dahil sa biglaang pagbabago ng desisyon ni Inoue na wag lumaban ngayong taon, kaya naiwang dismayado ang mga Pinoy fans at agad inisip na mukhang natatakot talaga sa angas ng Pinas ang binansagang halimaw ng Japan. Kaya naman kayo na lang pong humusga dyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan, ay matapos malasap ni Lemuel de Barbo ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang buong professional boxing career sa naging laban niya kontra sa dayong Japanese fighter na si Muji-chan Nakagawa, ay nireklamo nito ang referee nang dahil sa masyado umanong maaga ang naging pag-awat nito sa kanya. Lalo pat hindi naman daw siya bumagsak at nagbabato pa naman umano siya ng mga suntok. Bukod dyan ay question niya rin na bakit daw ba si Eman Bacosa ay kahit 6 na beses nang bumagsak ay pinayagan pa din ng referee na magpatuloy sa laban. At sa bagong pahayag nga po nito ay sinabi naman ni De Barbo na minsan umano ay kailangan daw natin makalasap ng pagkatalo para sa magandang plano sa susunod. Samantala, pinag-iisipan naman nga po ngayon ng kampo ng former world champion na sila Monteroch Jr. na bumalik na lamang sa 130-pound super featherweight division matapos nitong matalo sa kamay ng bagong WBC lightweight champion William Cepeda. Naniniwala ang kampo nila Monteroch na hindi mangyayari ang lahat ng to kapag bumaba ulit ng division si Roach dahil tiyak umano na dodominahin nito ang super featherweight division. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.